Posibleng magtaas ng presyo po ng gulay matas masalanta ang ilang taniman ayon sa Department of Agriculture. Pati mga bahay at bangka sinira ng bagyong Aghon. Sa Quezon, 17 lugar ang sinailalim na sa state of calamity. Saksi si Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Ando po sila kailangan po nila ng tulong kaya... Nalubog sa baha ang pickup truck na ito habang nananalasa ang bagyong Aghon sa Quezon nitong linggo. Pick up nila! Huwag kayong gagalaw! Nasagip ang mga sakay ng pickup sa tulong ng mga residente. Sa iba pang bahagi ng Lucena, sinira ng bagyo ang mga bahay. Natuklap ang bubong ng ilan sa Barangay Kota. Ang mga naisalbang gamit nagkalat sa labas. Pahirap pa ang sandamakmak na putik. Konting tulong na lang po para po sa aming mga binaha dito sa Lucena. Ay wala na pong sapatos yung dalawang anak kong gagraduate. Ayun naglabaw ako ng uniform para po bukas. May raos lang, okay na po yun. Iniinda naman ni Aling Linda ang sugat sa paa matapos makaapak ng bubog sa kasagsagan ng hagupit ng bagyo. Ang suot niyang damit mula pa raw noong Sabado. Wala na kasi siyang maipamalit dahil lahat ng gamit nalubog sa tubig. Ang hirap po talagang ayaw ko na halos. Ay malaking tulong naman po inibigay sa amin. Ngayon po ang gusto ko pong mangyari, madagdagan yung aking sa amin ng mga pang toothbrush, saka po yung pangdingding dito, saka po damit, saka yung mga underwear po gano'n. Talagang hindi pa po kami nakakabili. Kaninang umaga, namahagi ng food pack sa 4,000 residente ang GMA Kapuso Foundation, kabilang na sa mga taga-barangay Kota. Sa bayan ng Mauban, bukod sa mga bahay, nawasak pati mga bangkang ginagamit sa pangingisda. Kasama sa mga nasira ang bahay at bangka ni Tatay Juan. Sana po ay matulungan ako para po maka-recover uli, makaano po uli ako, makasadya po ako ng bangkang, pang sarili ko lang, sulo-sulo po ako sa bangka para po ako makapaghanap bahay uli pa. Sa Real Port naman, pinabiyahe na patungong Polillo Islands ang halos 300 pasaherong stranded sa kasagsagan ng bagyo. Naghatid ng halos 100,000 food packs ang DSWD sa mga binagyo sa Quezon. May pinoproseso na ring financial assistance. Mahalaga yan lalo't matindi ang pinsalang iniwan ng bagyong Aghon sa Calabarzon. Gayon din sa Northern Mindanao at iba pang bahagi ng bansa. Sa tala ng Office of Civil Defense, kumpirmadong patay ang 14 anyos na babaeng nabagsakan ng puno sa Misamis Oriental. Bineberipika naman ang 5 napaulat na patay sa Calabarzon. Right now, we have 5 other reported deaths all from Calabarzon na hindi pa nababalidate. Right. So, once they are validated, we will report. Tapos 8 yung injuries, isa yung validated. Mahigit 12,000 pamilya mula sa 16 na lalawigan naman ang naapektuhan ng bagyo. Nasira rin ng bagyo ang ilang tanim na melon sa Rizal, Nueva Ecija. Nakatakda na sanang anihin ang mga ito nang dumating ang bagyo. Problema pa na bumagsak sa 40 pesos kada kilo ang farm gate price nito. Inaalam pa ang lawak ng pinsala ng bagyo sa mga taniman. Nakatakdang magbigay ng tulong ang Provincial Agriculture Office sa mga apektadong magsasaka. Nalubog naman sa baha ang ilang palayan sa Dilasag, Aurora. Habang biyaya ang ulan sa mga natutuyong maisan. Babala ng Department of Agriculture, posibleng tumaas ang presyo ng ilang gulay lalo't napuruhan ang Calabarzon na ayon sa DA ay kilalang producer ng gulay Tagalog. Pero anila, sapat ang supply. Konti lang naman effect kasi kaya naman yung isupplement. Malapit naman na source ng lowland vegetables natin itong Central Luzon at saka itong Cagayan Valley. Para sa GMA Integrated News, ako si Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.